kakilalanin pa natin si Leo. Working student ka. Apo. At hindi biro po ang dinanas ito dahil dun sa aming pag-research sa kanya, galing talaga siya sa hirap. Ano-ano yung mga odd jobs na ginawa mo para masuportahan yung pag-aaral mo? Bata pa lang po ako, mga 8, 7 years old. Natuto na po kaming magbote, nangunguha ng mga bakal-bakal, namumulot ng basura. Saka lumaki sa Pangasinan? Bolinao po, Bolinao, okay. Pangasinan. Ngayon, namumulot po kami. Nangangalakal ka na rin pala. Ng bote, binibenta para may pambaon kami or panlaman lang ng tiyan. Oo. Pero ito, para... Sino ba yung wanted ba yan? Ano ba yan? Dating magbubote yan eh. Kriminal po isang ikaw ba Bolinao. yun? Okay. Pero, hindi naging hadlang dahil, yun madalas siya sabihin, no? Ang kahirapan hindi ho hadlang para ikaw maging matagumpay. Ito, buhay na ano siya? Ikaw ay nasa gitna? Ano ba? Hindi po, ate ko po yan. Ate mo. Okay. Pag-recess si Leo, nasa sulok lang ng classroom. Opo. Dahil, Kasi po lahat sila kumakain, ako walang ang ginagawa baon. mo sa sulok ng classroom? Nagbabasa lang po. Kung anong Dahil pwedeng mabasa. wala po siyang perang pambiling bao. Pampalipas gutom po. Palipas gutom. Sa library na lang. With honors ka, graduate, di ba? Congratulations. At nung college ka naman, paano ka napunta ng Baguio? Ayun po, kinausap ko po yung principal namin kasi gusto ko po talagang mag-college. Si Chofilo? Yun ba Yes, yun? Chofilo Corillo po. Corillo. Sabi ko, pwede niya pong bayaran yung pang-upcut ko. Ano ba naiyak siya sa isang interview nung malamang sikat ka na sa Indonesia? Opo. Nung first night mo sa Baguio, ito maganda rito eh. Saan ka natulog? Sa waiting shed po. Dahil wala ka naman titirhan doon. Wala po. Wala pa po kaming kilala doon, wala akong kaibigan. So, nag-stay po kami sa waiting shed sa isang tapat ng mall. Tapos may nagbibenta po doon ng balut. Sabi niya, stay ka na muna dito hanggang morning. Babantayan ko yung mga gamit mo. Kasi marami po akong gamit. Hindi, alam mo, ang naging ano lang dito, yung mga pinagdaanan mo, yung naging puhunan mo, kaya bumabalik ngayon sa yung mga, alam mo yun, yung swerte, di ba? So, ano yung masasabi mong pinakamahirap na punto ng buhay mo? I think, pag maalala ko po yung kasama ko yung tatay ko, pinaalis kami sa bahay kasi wala kaming... Pambayad? Ano? Hindi po, kakailangan na pong patayuan ng bahay yung tinitira naming lupa. Okay. So may lagnat pa po ako nun. Tapos pinaalis kami, tapos nagtulak kami ng kariton, kasama ng mga gamit-gamit namin sa kariton. So tulak, tapos naulanan, tapos kinagabihan, parang kinumbulsyon po, parang gano'n. So mga kaklase ko nag-donate po ng pera para panggamot sa akin. Ganun po. Kasi, tapos yung bahay po namin that time is, butas po kasi siya. So parang natutulog kami na may, naulanan. So lalo pong lumala yung lagnat. So yun. Sobrang hirap that time. So pag binabalikan mo yun, anong... Sobrang hirap po. Pag naalala ko yung sarili ko na sa gitna ng daan, wala kayong sure na napupuntahan. Tapos kasama mo lang tatay mo, gano'n. Tatay ko lang sasabihin niya. Anong payo siya pag gano'n? Sasabihin niya lang lagi, next time, kailangan mag-aral kang mabuti kasi ayaw kong maulit to sa'yo. Sabi niya, magiging satisfied lang daw siya pag nakita niya ako sa future na nakatapos. I'm holding a pen instead na pala. Sabi niya, magiging okay na siya. Pag nakita niya akong gano'n. So habang naglalakad kami, sabi niya, ganitong mangyayari sa'yo pag nagpabaya ka, pag hindi ka nagpursige sa buhay. Lagi lang, tuwing gabi, tatay ko, kahit nahirap na siya. Pag gabi, nagbobote ka rin kasi nagkaroon tatay ko. Aangal siya na masakit na katawan niya, pero nagpretend lang ako na hindi ko naririnig. Pero nagreklamo. Minsan talaga darating sa buhay na ang maalala mo hindi yung payo, kundi karakter ng tatay mo, di ba? Kasi, I look up to my dad actually kasi kahit ganun kahirap yung buhay. Hindi kami pinabayaan na gawin yung maling bagay. Kahit gaano pa kahirap yun, basta gawin mo ng nasa tama. tamang desisyon ka. Nakikita niya ngayon yung success mo? Opo, actually, nung nakita niya ako sa TV, anak ko ba yan? Kasi nakita niya pong huling picture ko yung ganun pa po. So sabi niya, anak ko na yun. Parang nabigla Nakita po. na kayo ng father? Hindi pa po, after 8 years pa po, 8 years na kami nagkikita. So ngayon pa lang pong Friday kayong magkikita. Nasa Pangasinan siya? Opo.